Dito ko kuya gusto. Dito po kasi nauwi yung mga gamit ko dito. Kasi panahid lang po ako nandito. Para po wanted na nagtatago po sa mga tao. Bakit? Bahay mo na po, hindi mo pa po matira. Yun nga po, sinabi ko po na binigyan pa ako ng choice. Sabi po sa akin kung ang gusto po kasi, pag-stayan ko po yung tatay po na ito. Eh, para sa akin po ako, alis na lang po ako pagka gano'n. Kasi po gano'n na lang po ginagawa. Bugbugin na lang po ako, hahayaan ko lang po ba. Umabot pa po sa ang ginawa po sa akin, sinaksak po ako ng panlinis ng upo. Basta lang po, tahimik na po yung buhay ko po. Tahimik po yung buhay na. Kasi po, nung si Jomit po ako nandito po, maingay po kami, dati po away, nare-reklamo ng kapitbahay. Eh ngayon po, hindi po. Sinasabi niya kasi sa akin parang sa iyo yung problema. Siguro po, may problema po sa akin, pero Hindi naman lahat sa iyo. sa akin lang naman po, Kuya Ram, ang nagiging po sa akin, syempre, pag babae, maingay ka po talaga, hindi mo naman po kasi hindi naman po mag-iingay ang isang babae kung wala rin po siyang, hindi rin po tama yung sinasabi niya. Kasi para sa akin, pag tulad po nandun po sa kanila sa Baliwag po, may trabaho pong maayos, sinasama po ng pinsan niya. Magugulat na lang po, galit po yung nanay. Sisi po sa akin, pauwi daw po ako ng pauwi. Sino po bang asawa ang gustong walang trabaho ang asawang lalaki? Ang sisi po lahat na sa akin, hindi po niya inaako na kasi po kung ano po yung mag-sink in sa utak niya, yun po yun. Ilan taon na kayong wala ate? Mag-isang taon na din po, sa November po. Matagal na pala. Opo. So, magkakatapusan po nung sinaktan po niya ako, pinamuninsipyo ko po siya. Pinapili ko po siya, sabi ko, ano gusto mo? Makukulong ka, maghihirap ka din. Kasi sobra na po mga kapitbahay ko, sinasabihin ako na, tanga ka na lang pag pinatawad mo pa yan. Yan ang, totoo naman po kasi Kuya Ram, siya na po yung papatay po sa akin. Sa tingin mo, ano yung problema? Sabi Kuya Ram, hindi naman, ako ayaw ko din po masira yung pamilya ko na, yung tulad mo na, yung anak ko, iba kakalakihan tatay. Wala naman pong, wala pong taong gustong watak po yung pamilya, broken family. Ako nga po, lumaki na po sa broken family. Gusto ko pa po ba mangyari sa anak? Ayaw ko din po yun, kaya lang po, kung kailangan din po mangyari. Yung anak po niya na yan po, nasa kanya nung una. Kaya lang po, ang ginawa ko po, pina-DSWD ko po, kinuha ko po. Sabi po sa akin, nagkahabol lang po ako ng sustento, kaya kinukuha ko yung anak ko. Hindi pa ako naghahabol ng sustento. Kasi po, wala rin pong mag-aano sa kanya sa bata. Iiwanan niya lang din po dun sa kanila. Tapos yung isa niya pong panganay, si Prince po, nasa lansangan po. Paano po kung maging ganun din po yung anak ko po? Yung una niyang anak? Opo, yung nakita niyo na po yun, yung naknukan din po. Yun din po ang totally na una namin pinag-awayan dahil po sa bata po na yun. Yung nakita ko sa yung anong ginagawa niya noon. Ayaw niyang Ayaw niya umuwi. Ayaw niyang umuwi. Doon din po yung totally pinagawa. Umuwi po galing pong school yung bata. May nakipag-away po. Kung wala lang pong tumestigo po, ako din po ang kawawa. Nagkaroon po ng namuong dugo yung bata dito sa mata. Nagkaroon po ng maliit lang naman po, kaya lang din po, pa din po yun. Ang ginawa po niya, uwi po sila dito magkapatid, so good po sila dito. Nandun po ako sa labas, sinagasaan po ako ng motor. Lahat sinisi sa akin. Nagpatawag po ako ng barangay.
Yung sa awa ng Panginoon po, may barangay tanong pong nakakita kung ano po yung dahilan, kung ba't po ganun yung bata. Kasi sinamahan ko pa po sa school yung bata, tinatanong ko kung ba't ganun po yung mata. Sabi ko, hindi ko kako kaya manakit ng bata kasi may anak ko din bata. Paano kako kung sa anak ko mangyari yan? Ganyan din po mararamdaman. Ang sabi ko sa wala po, paraning po ngayon po, maayos na po yung buhay ko po. Hindi ko naman po masabing sobrang ganda, pero hindi naman na po katulad po nun. Ba't mo nasabi na mas maayos? Yung partner ko po kasi ngayon, nadidisiplina ko po, nakokontrol ko po siya. Na pag sinabi kong huwag kang iinom, hindi po talaga iinom. Pag sinabi kong pagka sinabi kang nayayaya siya, kahit sa kanila po, inaaya siya, sabi ko, huwag kang umalis, huwag kang unahin mo pa ba yan? Bilan ko na siya, isa pong maliit na bote, pampatulog po. Yun. Minsan pag sinabi niya na sa ganon, minsan po, sinasabi ko po sa kanya na gusto ko sa kita kako, iba maging tingin sa'yo ng mga tao, hindi katulad ng una kong partner na sabi, umalis nga ako sa ganon, din ipapalit ko. Ibang-iba naman po siya. Saan mo siya nakilala? Nakilala ko po siya sa nakilala ko po siya parang si Jomel lang din po. Pero, may personal po. Kasi si Jomel po, online. Online ko din po siya nakilala. Pero, yung ibig sabihin ko po, personal na nagkikita po kami personal. Po kami. So, hiniwalayan mo si Kuya Jomel. Tapos, gaano katagal bago ka nagpapasok ulit ng ibang... Hindi ko po maano na may pa po yung... I mean, tumagal ba ng buwan, ilang buwan bago may nanligaw? Sa amin po kasi, alam po ni Jamel na pa lang po June or July po. Nakipag-iwalay na po ako kay Jamel po. Sabi ko, hindi na sawa na po ako na paalisin kasi hindi naman din po aalis. Nasanay po siya ng pag po nag-away kami kahit nasaktan niya ako. Yung po kasi... ibig sabihin, umuwi pa dito si Kuya Jomel tapos may parang bago ka na? Hindi naman po. Si Jomel po kasi nung June, July, nandun po yan sa kanila. Pinauwi ko na po yan. Nayaan ko po siya na umalis po siya kasi sabi ko, hindi na ako mag-aano sa'yo. Hindi na nga po kami magkatabi ng higaan, magkabukod na po kami ng higaan yan. Po kami, nagsama pa rin po kami na pero wala na po na, hiwalay na po kami. Kahit umuwi po siya. Kumbaga ko na lang na mapapagod din to, sabi ko gano'n. Ako nga napagod po Kasi ako po may dahilan. Pero hindi po Kuya Ram, ako hindi po ako sinaktan ng magulang ko nung bata po ako. Hindi po ako pinagbubuhatan ng kamay, tas isang lalaki lang po mananakit po sa akin. Sobrang tanga ko naman po. Hindi kanya talaga mapagbubuhatan kasi wala siya sa Yung partner ko po, sabi ko, yung una kong partner ka ako, isang linggo pala kami nagsasama. Ginawa na akong punching bag niyan. Pero pag ito ako nasubukan ko mga ilang buwan, hindi ako nasasaktan na okay ka ako to. So okay din po siya makitungo sa magulang ko sa yun pong hinahanap ko. Hindi po porkit ganyan. Si Jomel po kasi ang katwiran. Ganyan-ganyan lang, hindi naman respeto. Yun sa kanya po, may po siya. Paano ganyan-ganyan lang, hindi ka respeto? Sila nanay po kasi kung sagot-sagutin niya lang po, utos-utusan. Pagkatawagin kang baliw, sige. Kaya ulo. Minsan po, nadadamay po sa physical niyang ginagawa. Kinaya ko na kaya lang yun. Yun po kasi ang inano ko sa kanya sabi. Yun din po sinabi ng tita ko nung humarap po siya dito.
kinuha na po ako dito sa bahay nung inuwi po niya ako sa may kanila. Mara po siya dito, sabi ng tita ko. Yung unang asawa niya, ganon. Sana ikaw, maiba ka. Sabi niya ganon. Hindi naman po ako tutulad doon. Yeah. Gano'n na kayo katagal nagsasama? Mag-1 year. Mag-ano na po kami ngayon, mag-1 taon. 1 taon na. Pero kumusta yung samahan nyo ngayon? Sabi ko pong okay po. Hindi naman po sa okay na okay, pero masabi ko rin po na okay po. Ano nga lang po eh. Dito siya nauwi? Opo. Ano oras uuwi yung yung bago mong... Umalis po kasi sa trabaho yan, mga 5, mga 6 pa nandito. Sa Nueva Ecija pa po yun, San Isidro. Anong trabaho niya? Ano po, mason po. Construction. All around din po. All around. Okay. Sabi mo kanina, buntis ka. Ilang buwan na? 3 po nung 9 po. Pinapagalitan na po ako sa center. Dapat po kahapon po babalik po ako. Kaya lang po hindi. Yung sahod po na hindi pa po nakukuha yung nakaraang linggo. Hindi pa po ako nakakapagpa-ultrasound. Kailangan po kasi bumalik po ako sa center. Kasi po maselan po yung pagbubuntis ko. Lagi po kasi kung may nararamdaman. Kaya hindi rin po ako palalabas po eh. Nababati po ako. Ano lang, diyan ka lang. Opo. Tsaka huwag kang magkikilos. Pero huwag ka na lang magbubuhat ng mga mabibigat. Maano po kasi po ako magbuntis katulad po Maselan. kay Angela po. Nawawalan po ng heartbeat. So, hindi maganda yung mo ngayon, yung pakiramdam mo. Opo. Yung dugo ko po, tapos yung pipi ko po mababa. Dapat nung nakaraan po, muntikan na po ako ma-confine po sa ospital. Nito lang din po. Bakit? Latang-lata po ako. Tapos suka po ako ng suka. Hindi po ako nakakain. Ay, yung Nakaraang buwan din po, ganun din po. Halos 1 month din po ako walang kain ng kanin. Nasabi mo kanina, kailangan kang ma-x-ray. Ultrasound. Lang po yun, hindi naman po ako, hindi din po, wala lang po kasi yung sahod po niya. Pero sabi, inaano po kasi ito nung doktor sa center kasi mahirapan po akong mga nakapagka, hindi ko po natutupad yung sa mga check-up ko po. Hindi. Po na, yung talaga kailangan yun, yung tawag doon. Ultrasound po, saka po ihidugo po. Kasi po may UTI po ako po eh. Yun pong inaano po sa akin. Hindi rin po ako nakapagpa-check up kapon kasi po yung nakaraan linggo po kasi hindi po nakuha yung sahod po niya. Sa pa po. Wala pa pong yung may-ari. Po Kuya Ram, mga gawa niya po, mga peklat, mga yan. Nilaga niya po ako sa tuhod. Meron pa po dito, nawala na po, nilagari niya po yung ganyan ko po. Ha? Nilagari po. Hindi mo tagay, di pa rin rito. Kami ng bagay na nasa ng pagkakita ko. Kailangan ni siya. Bakit kaya? Sa tingin ko kasi meron ka ding parang hindi naman lahat siguro. Hindi naman, opo Kuya Ram. Hindi rin po lahat masisisi kay Gamal. Andun din po ko, naiintindihan ko din po. Yung, kaya lang po Kuya Ram, kapag nasa malayo ka, kung gusto mo kasama yung pamilya mo, mahirap po kasi. Punta po siya kaya nga po, di ba po, kaya ka po pupunta sa isang lugar para magtrabaho. Kung makikisulong ka lang din naman din po sa mga kaanak mo, lahat, gastos mo, lahat, kailangan pa po, magbigay ka po sa tinutuluyan mo. Sagot mo pa pagkain, mga kung ano-ano, kuryente, tubig. Kahit ilang araw ka lang mag-stay doon, 1 linggo, 2 linggo, wala rin pong mangyayari, imbis makaipon ka. Pag nandito po kami, magkano lang po gastos namin sa 1 linggo, wala pa pong 1,000. Basta po may bigas po, kahit ulam delata, noodles, makakaraos din po. Kung pare-pareho po kaming nandun, kung may sarili po kaming bahay, ba't hindi po ba namin gugustuhin sama-sama po kami? Pero ito, di ba sarili niyo na to?
Ang ano nga po dito, Kuya Ram, ang gusto ko nga po dito, pag totally Nakaano po kayo? Nung nangangalakal po kayo, Nay? hindi po, nagsisimba po siya. Ah, simba. Ang bait naman ng nanay ko, ah. Birthday po siya ng 29. Oo nga, sabi nga niya eh. Pinagluto ko lang po ng konting spaghetti, tapos simba lang po. Ah, Ano lang po yung makayanan. may spaghetti pa pala na ya. Pinaganda ko na rin po kasi siya nung 24, kaya po nung 29 yun lang. Birthday mo din daw sa ano? Sa 1 po. Sa 1. Pero si Lola, kumusta? Okay naman, si nanay. Kasi ang problema, sa partner ko po, walang problema. Mm. Pag uwi po nun ng hapon, pahinga lang po saglit, siya po nagluluto po. Mm. Pero nagsasain po, si mama po nagluluto ng kanin po. Siya po nagluluto ng ulam. Mm. Kung ano, natutuwa nga po ako doon kasi sasabihin niya, mauna na kayo na kumain, isasandukan niya na ng ulam. Mm. Hahainan niya na, kumain na kayo dyan, mamaya na kami. Mm. Yun lang inaano ko sa isang lalaki, Kuya Ram. Kahit hindi mo na ibigay lahat ng respeto mo sa akin, basta sa magulang ko, respetuhin mo. Mm. Pag hindi, sinabi ko, talsik ka na ako. Mm. Hindi, dapat parehas. Hindi, sa akin naman po, masasabi ko, may nire-respeto po ako ng partner ko. Mm. Kasi, kay Jomel po, sobra-sobre. Mabot sa point na, tinatali ka. Ha? Opo, May ganun pa pala? tanongin niyo po yung anak-anak. Hindi, tanongin niyo po siya about sa papa niya po. Kung sino po yung Ayun. Sino daw papa mo? Di Papa tayo. Tinatali pala si mama mo? Papa. Ba't siya tinatali? Kahit naman po ganun, nasabi ko ganun yung ginawa sa atin ng tatay mo. Hindi ko rin po siya tinuturuan na mag-ano ng... Wag. Ano, mic yan, mic. Yan ako. Bawal yan, bawal. Ba't tinatali yung mama mo? At siya titami tapunin mante. Ano daw? Tinatali daw po ako sa puno ng mangga. Dinis. Kasi nga siguro yung paglabas-labas mo. Hindi ko rin po masabi kasi di naman po ako nalabas na ng bahay. Ang ano ko na nga lang po, halos dito maghapon sa loob ng bahay. Okay. Pero nung nakausap ko naman si Kuya Jonel, yun nga yung problema nyo, yung paglabas-labas mo nga daw. Pero aminado ka na hindi lahat may, kumbaga, problema niya. Meron din sa'yo, di ba? Opo, aminado po. Ba't parang hindi ka makamove on? Laging siya yung ano mo. Hindi po, sinasabi ko lang din po para alam nyo din po kasi mayroon po yung sa mga ibang tao lang po nang gagaling po. Na alam nyo naman po pag napunta kayo dito sa amin yung mga tao sa labas. Ganun, ganun. Hindi mo na talaga siya mahal. Hindi na, yung sa pagmamahal po, kahit po marinig po ng, marinig ng partner ko. Hindi naman po agad-agad mawawala yung pagmamahal. Sabi ko na eh, mahal mo pa rin siya. Pero, as a friend na lang po, alam niya na po. Ang gulo, ang dusi mo. So, sinasabi ko na po. So, dito pa rin. Wala na po. Mm. Ano na lang po, para po sa anak namin, sabi ko. Mm. Pakita natin sa bata na lalo na ka. Darating po yan, mag-aaral. Mm. Minsan, kailangan ng nanay at tatay sa school. Pakita natin sa bata na may masaya pa rin siyang pamilya kahit na gano'n na yung nangyari. Napangasawa din po niya, taga dito lang din po, taga LFA po, Santa Rita. Si Kuya Jonel. May bago na din siya. Opo, mag-iisang taon na din po. Ang bilis niyo palang makalimot no, sa isa't isa. Sa akin naman po kasi, pag sinabi ko pong wala kang nagawang maganda sa akin. Yung tulad po nun, puro pambabag po yung inabot ko po. Pag ganun po yung mabilis ko pong kakalimutan yun. Nasaktan ka nung meron na siyang bago? Hindi po. Bida niyo Para sa akin, sumaya lang din po kasi
may bago na po siyang pag-aanal. Kasi halos nangulit mo, nangulit din po siya sa amin. Nangulit din po siya sa akin na kahit na ilang buwan na po kami nagsasama. Ano lang, ingatan mo yung pagbubuntis mo, ha? Welcome, ate. Tapos yung kailangan niya yung tamang check-up, ha? Para na monitor siya, nabibigyan ka ng tamang vitamins. Okay, sa ano naman sa ano naman yung barangay, may Meron po. May binibigay po vitamins. Okay. Ano mo lang tong mga bata? Lalo na to si Ricky, no? Timpla mo siya ng gatas, no? Para makabawi siya ng ng lakas niya. Namayat ko, no? Paano po? Bless po ako. Wala po talaga kayong sasabihin. Ay. Niya pa kayo. Kayo talaga. Ayun, pinipili ko. Oh my God, yung pili ko. Oh my God, yung Ba't to kayo napilayan? Ano po? May pilay po kayo dyan? Dito po? Hindi, ako dito sa bike. Kasi Dapat to paano natin? Dalhin po namin kayo sa hospital. Dapat ma-x-ray po yan. Maagapan po yan. Baka po, gano'n po kasakit? andito din yun. Paano po, anong nangyari? Paano po ba nangyari? Nandito sa aming bardingaw na babae. Tayo namin kasama bata. Apo. Tanong mo naman sa amin kung may nasaktan daw, sabi ko meron. Sabi, tamang tanong ba yan? Tumbab na nga yun. Apo. Tapos so, walang nasaktan. Tapos po, ano pong nangyari? Siguro kasi laki mo yung sundalo na namatay. Sundalo? Abay, sa lakas ng pangyayari, siyempre may nasagsasagasaan siya. Parang di kang ang isip.